Madilim pa ang langit nang dumating si Elena sa Santa Mesa Commercial Complex. Tahimik ang paligid pero sa dibdib niya may bagyong nag-aabang. Ramdam niyang hindi pa tapos ang laban. Ang mga bulong sa opisina ay hindi pa nawawala. Ang mga matang puno ng inggit ay patuloy pa ring nakamasid. At sa likod ng lahat ng ito, may mga pusong ayaw tanggapin ang pag-angat ng isang anak ng basurero. Habang naglalakad siya sa hallway, naririnig niya ang mahihinang usapan. Siya na naman ang project head. Akala mo kung sino. Baka naman may kapit. Hindi siya tumigil. Hindi siya lumingon. Tuloy lang ang lakad niya dala ang bawat aral ng kanyang ama. Sa conference room naghihintay ang buong team. May malaking presentation. May desisyong babago sa direksyon ng kumpanya. Ngunit bago pa man magsimula ang meeting, biglang bumukas ang pinto. Si Bianca. Mabilis ang hakbang niya. Mabigat ang paghinga. Halata ang galit sa kanyang mga mata. Talaga bang ikaw na ang mamumuno? Sigaw niya sa harap ng lahat. Tumayo si Elena. Kalmado ang mukha, pero matatag ang tindig. Opo, desisyon po ng management. Napangisi si Bianca. Decision o awa? Tumawa siya ng mapait. Anak ka lang ng basurero. Elena, huwag mong isipin na dahil may titulo ka na, pantay na tayo. May ilang empleyadong napayuko. May ilan namang napatingin sa sahig. Walang gustong makialam. Lumapit si Bianca at marahas na tinulak si Elena sa balikat. Napaatras si Elena, muntik nang matumba sa upuan. Bianca, tama na! Sambit ng isa sa senior staff. Pero hindi tumigil si Bianca. Akala mo malinis ka? Akala mo malakas ka? Sigaw niya sabay hampas sa mesa. Sa basura ka galing, sa basura ka babalik. Biglang umalingaw-ngaw ang tunog ng sampal. Hindi malakas, hindi marahas pero sapat para tumigil ang lahat. Si Elena ang unang nakabawi sa sarili. Hindi siya gumanti. Hindi siya sumigaw. Hindi siya umiyak. Tumayo siya ng tuwid. Pwede mo akong itulak. Pwede mo akong laitin. Pwede mong ipaalala sa akin kung saan ako galing. Sabi niya, nanginginig ang boses pero malinaw ang bawat salita. Pero hindi mo kayang burahin ang pinaghirapan ko. Hindi mo kayang tapakan ang dignidad ko. Napatahimik ang buong kwarto. Lumapit si Bianca at bahagyang tinadyakan ng paa ni Elena sa ilalim ng mesa. Magaling ka lang umarte, bulong niya. Tumingin si Elena sa kanya. Hindi ito arte, Bianca. Ito ang resulta ng mga gabing walang tulog, ng mga araw na gutom, at ng isang amang hindi sumuko kahit basurahan lang ang mundo niya. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng conference room. Nandoon si Mang Arturo. Pawisan, pagod, hawak ang lumang sombrero. Narinig niya ang huling mga salita ng anak. Lumapit siya ng dahan-dahan. Pasensya na po, sabi niya sa lahat. Napadaan lang ako. May dadalhin sana akong baon sa anak ko. Tahimik ang lahat. Tiningnan ni Bianca ang matandang lalaki, ang ama ng babaeng kinukutya niya. Biglang bumigat ang dibdib niya. Ito pala ang basurerong sinasabi niya. Payat, kulubot ang damit, ngunit tuwid ang tindig. Lumapit si Mang Arturo kay Elena. Anak, okay ka lang ba? Tumango si Elena, pero nangingilid ang luha. Humawak ang ama sa balikat ng anak. Simula bata ka pa, alam mo na ang hirap, pero hindi kita pinalaking gumanti sa galit. Pinalaki kitang lumaban ng marangal. Napaupo si Bianca. Parang biglang naubos ang lakas niya. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang tunay na mukha ng sakripisyo. Humagulgol siya. Ako ang mali, sabi niya, nanginginig. Hindi ko nakita ang halaga ng tao, patawad. Hindi agad sumagot si Elena. Huminga siya ng malalim. Lumapit siya kay Bianca at inabot ang kamay nito. Hindi madaling magbago, pero ang mahalaga nagsimula ka. Tahimik ang opisina. Walang palakpakan, walang selebrasyon, tanging mga pusong natuto. Lumipas ang mga araw, unti-unting bumalik ang respeto sa opisina. Si Bianca ay naging tahimik, mas maingat sa salita, at nagsimulang tumulong sa mga staff na dati niyang minamaliit. Si Elena naman ay patuloy sa trabaho, walang yabang, walang pagmamataas. Isang hapon, sabay umuwi sina Elena at Mang Arturo. Magkahawak kamay. Tahimik ang kalsada. Simple ang buhay. Pero buo ang puso. At doon mo mauunawaan na ang tunay na tagumpay ay hindi ang pagyurak sa iba, kundi ang manatiling tao kahit tinatrato kang parang wala. Habang naglalakad pa uwi sina Elena at Mang Arturo, dala nila hindi lang ang pagod ng katawan, kundi ang tagumpay ng puso. Sa likod ng dura at dugo, natutunan nilang ang tunay na panalo ay hindi ang pag-angat sa iba, kundi ang pananatiling buo kahit paulit-ulit kang sinubukang durugin. Mateo 5:9. Mapapalad ang mga gumagawa ng kapayapaan sapagkat sila ay tatawaging mga anak ng Diyos. Maraming salamat ka-Smart sa patuloy ninyong pagsubaybay sa likod ng dura at dugo. Salamat sa bawat minuto ng panonood.
sa bawat emosyon na ibinahagi ninyo, at sa bawat pusong hinayaang makaramdam kasama ni Elena at Mang Arturo. Dahil sa inyo, nabigyang buhay ang kwentong ito, mula unang luha hanggang huling tagumpay. At bago tayo magpaalam, kung may natutunan ka sa seryeng ito, isulat sa comments ang salitang courage at i-share ito sa isang taong tahimik na lumalaban araw-araw. Minsan, sapat na ang isang kwento para muling bumangon ng isang puso. Maraming salamat at hanggang sa susunod nating kwento. Gusto mo bang makasave sa binibili mo? Bumisita sa Smart Save to Shop. Link nasa comment section. Kung nagustuhan mo ang video, mag-like, comment, at share. Malaking tulong ito sa amin. Sundan mo rin kami para updated sa bagong videos. Forever bless. God bless. Ingat lagi.